VP Sara Duterte, malapit na po matapos ang kalbaryo na pinagdadaanan niya. Malapit na po. Iilang araw na lang po. Kasi malapit na po ang May 12. Yan na po ang paghusga ng mga Pilipino sa mga magiging opisyal sa ating gobyerno. Malalaman na po natin yan. At kapag nanalo ang mga PDP laban at yung mga congressman na kakampi ng mga Duterte, diyan na po makakahinga ng maluwag si VP Sara Duterte. At yung kalbaryo na pinagdadaanan niya ngayon ay matatapos na po yan. Matatapos po yan dahil magbago po ang sitwasyon kapag nanalo na po ang mga PDP at yung mga tumatakbong congressman na kaalyado ng mga Duterte. Magbabago po ang takbo ng panahon. Magbabago po yan. Diyan na po gaganon si VP Sara Duterte. Umpisa na po ang pagtaas nga at pag-angat ni VP Sara Duterte dyan pagkatapos ng eleksyon. Sigurado po yan dahil ang taong bayan po ang mag-ahon kay VP Sara Duterte sa kanyang pinagdadaanan ngayon na napakaraming problema, napakaraming trial sa buhay, mga pagsubok na hinaharap ni VP Sara Duterte ngayon. Ang taong bayan po ang mag-aangat sa kanya. Malalaman po natin yan pagkatapos po ng eleksyon. Diyan po natin makikita ang desisyon ng taong bayan. At pag nagkataon na mas marami ang mananalo ng mga kakampi ni Pangulong Rodrigo Duterte, ayan, diyan na po magandang labanan. Sigurado yan, diyan na po babawi ang mga Duterte. At pag nagkataon, baka makakauwi pa si Pangulong Rodrigo Duterte kapag nanalo siya bilang mayor ng Davao. Pag nanalo yan, malay po natin, talagang makakauwi yan, di ba? Magkakaroon na po ulit ng katungkulan sa gobyerno si Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng eleksyon. Magkakaroon na po, magiging mayor na po siya ulit kapag nanalo siya at sigurado naman pong mananalo si Pangulong Rodrigo Duterte. Landslide po ang kalaban. Landslide. Sigurado po yan. Dahil ang busis ng mga tao ngayon o sigaw ng mga tao ay puro Duterte. Duterte po ang sigaw. Kaya baka pagkatapos ang eleksyon at nanalo si Pangulong Rodrigo Duterte at nanalo yung mga kaalyado niya, mga congressman, mga senador, baka diyan na po makakauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. At yung mga pinagdaanang hamon sa buhay ni VP Sara Duterte, malalampasan na po niyan. Matatawid na po ni VP Sara Duterte yan. At pag nagkataon, yung lahat na nang-aapi sa kanya at nanggigipit sa kanya, sigurado yan. Kakabahan na po ang mga yan. Lalong-lalo na kung matatapos yung termino ni President Bongbong Marcos. Malapit na yan. 2028. 3 taon na lang po yan. Napakabilis po niyan. At kapag nakikita ng mga nanggigipit kay VP Sara Duterte, kapag palapit na yung 2028, na talagang malakas si VP Sara Duterte at siya ang susunod na magiging Pangulo ng bansa, sigurado dyan, marami dyan magbabalimbing. Marami dyan ang lilipat sa kanya. Marami dyan magsasalita ng maganda kay VP Sara Duterte. Yung mga pumirma dyan, sigurado maraming lilipat ulit sa kanila yan. Maraming lilipat yan. Lalabas na po yung pagkabalimbing ng mga politician yan. Sigurado po yan mga kababayan. Tingnan niyo si Pangulong Rodrigo Duterte nung naging presidente siya. Napakaraming palakpak po kapag siya ay nagsasalita, di ba? Palakpakan. Pero nung nawala na siya sa pwesto, ngayon, nakita po natin kung ano ang ginawa nila, di ba? Kita po natin. Ganun po sila. Kaya kapag natawid ni VP Sara Duterte, itong mga pagsubok sa buhay niya, dahil sa mga nangiipit sa kanya o nanggigipit sa kanya, nako po, sigurado. Sigurado po dyan, may magbabalot, may kakabahan, yung iba dyan, may hindi na mapakali, marami.
Marami dyan. Yung iba dyan, magbabalingbing, lilipat kay VP Sara Duterte. Sigurado maraming lilipat yan pag malapit na po ang 2028 presidential election. Kapag napakataas ang rating si VP Sara Duterte, ngayon pa lang napakataas na. Kay President Bongbong Marcos, pasadsad na po. Pasadsad na po. Malapit na po yumuko sa lupa. Lalo na po kaya Speaker Romualdez, napakaliit na po. 14% na lang po. Malapit nang luluhod sa lupa yung percent niya o trust rating niya, approval ratings niya. Sobrang liit na po. Kaya kapag tuloy-tuloy po yung pagsadsad ng rating sila, wala na po. Walang pag-asa yan kapag tumakbo pa siya ng presidente sa sunod na eleksyon sa 2028, hindi yun mananalo. Si VP Sara Duterte po ang napakalakas dahil ang taong bayan po ang magdadala kay VP Sara Duterte doon sa pwesto sa Malacanang pagdating ng 2028 presidential election. Malay din po natin, baka hindi pa umabot ng 2028 at baka mamaya hindi natin alam ang mga pangyayari. Hindi po natin alam. Baka mamaya maging presidente siya. Wala pang 2028, di ba? Malay po natin, hindi po natin alam ang pangyayari ng hindi po natin alam ang mangyayari. Marami pa pong mangyayari, napakahabang panahon pa 'yan, di ba? Kapag nalampasan niya itong impeachment na ito, naku po, sigurado mayroong iba diyan o marami diyan kakabahan po talaga. Dahil sabi na nga po ng mga abogado ni VP Sara Duterte doon sa post ng News Blast na kampante po sila na mananalo sila sa impeachment kay VP Sara Duterte. Kung sa baga si VP Sara Duterte po ang mananalo, kampante po sila. Yan po ang sinabi nila. Ganon din po si VP Sara Duterte, kampante po siya na yung impeachment na inahain sa kanya o kinaso sa kanyang mga kaso ay wala pong mangyayari dyan. Lalong-lalo na kapag nanalo nga yung mga kaalyado nila, di ba? Yung mga congressman, mga senador sa PDP Laban, may magbabago dyan. Magbabago ang takbo ng impeachment niyan. Sigurado po yan. At tayong mga taong bayan na po ang magdesisyon pagdating sa May 12. Yan, pagdating sa May 12, tayo po ang magdesisyon. Pero kapag madala kayo sa pira, sabihin yung ayuda, ay wala mangyayari. Dapat tanggap ng tanggap. Pero yung gusto natin, hindi naman nila malalaman yan kung sino pinipili nyo Hindi nila malalaman yan. Paano nila malalaman yan? Kaya taong bayan po ang magluluklok kay VP Sara Duterte. O taong bayan po ang magtawid kay VP Sara Duterte sa kanyang mga pinagdaanan ngayon sa politika. Taong bayan po talaga. Kaya si VP Sara Duterte lagi nagpapasalamat sa mga suporta ng taong bayan sa kanya at saka sa kanilang pamilya. Sigurado, pag naging mayor pa si Pangulong Rodrigo Duterte, malay natin, mga ilang araw lang makakauwi yan pagkatapos ng eleksyon, di ba? At sigurado namang mananalo yan at magiging mayor ulit yan si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pag nakauwi din si Pangulong Rodrigo Duterte, naku po, sigurado, sigurado po yan. Titibay lalo ang mga Duterte, lalo na magkaroon na ng katungkulan ulit si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya mga kababayan, huwag niyo kalimutan, sa May 12, ang tamang pangalan na dapat niyo pong piliin at isulat. Kasi kapag napalitan na yung mga ibang congressman dyan, ibang senador, magbabago po talaga ang sitwasyon. Magbabago yan. Sigurado yan. Kaya yan lang mga kababayan, ingat po kayo.